Isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Ang video na ito inihanda bilang asynchronous activity at pagpapatuloy sa talakayan ng ating klase. Bago tayo formal na magsimula, people, mangyaring ilabas ang kwaderno sa araling panlipunan at ang inyong ballpen upang maisulat ang mga impormasyon sa ating slide. Umpisahan natin sa checklist sa ating unang markahan. Tapos na po tayo sa 5 tema ng pag-aaral ng heograpiya. Natapos na rin po natin ang unang sangay ng heograpiya, ang heograpiyang pisikal. Tapos na rin po tayo sa unang uri ng kultura, ang kulturang regional. Para sa video na ito, papasukin po natin ang kulturang global. Tandaan, ang kulturang global ang ikalawa at huling kulturang tatalakayin po natin sa ilalim ng heograpiyang pantao o kilala rin po natin bilang heograpiyang kultural. Ano po muna ang mga layunin natin sa video na ito? Una ay matukoy ang pagkakaiba ng ethnocentrism at cultural relativism. Pangalawa ay matimbang ang mabuti at hindi mabuting epekto ng kulturang global sa isang bansa. Pangatlo, matukoy ang mga tama at mali sa pag-aaral ng heograpiyang pantao ng daigdig. At panghuli, ay maipahayag po natin ang reaksyon o opinyon sa sa kultura ng iba. Bigyan po muna natin ng tiyak na kahulugan ano po muna ang kulturang global. Kapag sinabing kulturang global, people, ito yung mga kulturang nagsimula dahil sa globalisasyon. Mahalagang malaman po natin o maunawaan natin ang pagkakaiba ng kulturang regional sa kulturang global. Kapag sinabing kulturang regional, ito po yung mga kulturang naghahati sa ating daigdig. Ang mga kulturang regional ang dahilan kung bakit iba ka sa Amerikano, kung bakit iba tayong mga Pilipino sa Koreano, sa Hapones, sa Chinese, at sa iba pang mga lahi. Pero kapag sinabing kulturang global, ito po yung mga kulturang nagiging dahilan kung bakit nagiging pareho ang Pilipino sa Amerikano, sa Koreano, sa Hapones, at sa iba pang mga lahi. Ayan naman yung nagbibigkas sa atin upang maging isang kultura. At ang kulturang global ay nagsimula dahil sa globalisasyon. Ano ba muna ang globalisasyon? Bakit naging dahilan ng globalisasyon upang magsimula itong mga tinatawag nating kulturang global? Kapag po sinabing globalisasyon, basically isa itong phenomena kung saan nagkaroon po ng intensifikasyon ng komunikasyon, palitan ng ideya, at koneksyon ng mga bansa sa mundo. Binibini, di ba dati pa naman, meron na naman tayong komunikasyon sa iba't ibang mga lugar. Nagko-communicate na tayo di ba? Meron na naman palitan ng ideya dati pa. Pero bakit ngayon lang nagkaroon ng tinatawag na globalisasyon? Tignang mabuti ang definisyon ng globalisasyon, people. Kapag sinabing globalisasyon, intensified po na communication at exchange of ideas ang nangyayari sa kasalukuyan. Mas matindi kesa sa kasaysayan natin. Kaya meron ganitong tinatawag na phenomena sa kasalukuyan, ang globalization. So intensified communication and exchange of ideas and connection sa iba't ibang mga bansa ang globalisasyon sa kasalukuyan. At dahil sa globalisasyon, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na cultural diffusion. When we say cultural diffusion, nagsasama-sama na po, 'di ba, yung mga kultura ng iba't ibang mga bansa. Dahil ano? Dahil may communication na nga tayo Madali na ang communication sa iba't ibang mga bansa. Hindi mo na kailangan magpatakbo ng kabayo upang maihatid yung message mo sa kaibigan mo sa iba't ibang mga lugar. Madali na lang ang feedback hindi lang sa isang lugar, sa loob ng isang bansa, pero sa iba't ibang mga bansa. Kaya nagkakaroon ng cultural diffusion, nagsasama-sama ang mga kultura at nabubuo yung tinatawag nating kulturang global. Ano ang mga halimbawa ng kulturang global binibini? Tignan mabuti ang mga larawan sa ating slide. Ito po ay halimbawa ng mga kulturang global sa Pilipinas. Halimbawa, ang SB19, wala naman tayong ideya o konsepto ng K-pop sa Pilipinas, pero dahil sa globalisasyon, umusbong itong kulturang global natin. Kinuha natin yung konsepto ng K-pop at bumuo tayo ng sarili nating grupo. 'Di ba? Meron din tayong girl group na version natin ng K-pop. Katulad din nun, yung sa laro naman, sa Lato-Lato, hindi rin naman ito galing sa Pilipinas. Inadapt lang din natin ito sa ibang bansa.
Hindi ito sa Indonesia, people ha. Sa Estados Unidos ito nanggaling kung hindi ako nagkakamali. At kulturang global din ito. Hindi ito galing sa atin, pero nagkaroon ng craze o kultura ng paglalaro ng lato-lato sa kasalukuyan dahil sa intensified communication and exchange of ideas natin sa ibang mga bansa. Ang kultura rin natin sa pagkain, di ba? Wala rin po tayong McDonald's sa Pilipinas, people, galing din iyan sa ibang bansa. Even the social media, galing din sa ibang bansa iyan. Inadapt lang din natin iyan at bumuo ng sarili nating kultura dyan. Paggamit ng wikang Ingles, inadapt din natin iyan o inacquire din natin yan sa ibang mga bansa. At pagdating naman sa anime, di ba? Meron din tayong 13, kung naalala po ninyo. Naging sikat din iyan. Kung hindi ako nagkakamali, past 2 years ay naging sikat ito. Sariling version natin ng anime. At iyan po yung ilang halimbawa pa lang ng tinatawag nating kulturang global sa Pilipinas. Maliban sa pagkabuo ng mga kulturang global people, meron ding ibang epekto ang globalisasyon. At isang epekto nito ay yung pag-iiba ng tingin natin sa ibang mga kultura na iba po sa atin. Suriin natin yung mga sarili natin sa mga ipapakita kong larawan sa slide. Tignan mabuti ang larawan. Ano po kayang nararamdaman ninyo matapos makita itong Ginoo na may akap-akap na aso? Natuwa ba kayo? Nainis ba kayo? Nagalit ba kayo? Naiyak ba kayo sa larawan? How about this picture? Ano kayang naramdaman ninyo matapos makita itong larawan na ito? Ang larawan sa kaliwa ay isang larawan na kinuha noong 1904. Ayan po ay mga kapatid nating katutubo sa Bontoc. Mga igorot po iyan na kumakain ng aso. Ang ikalawang larawan sa kanan naman po ay mga Chinese people na nagbebenta at kumakain din ng aso. Ano kayang naramdaman ninyo matapos makita ang larawan na ito? Natuwa ba kayo? Nagalit? Napawaw ba kayo? O wala lang? Kasabay ng pagsimula ng globalisasyon at pagkabuo ng mga kulturang global people, ay nagsimula din ang dalawang konseptong tatalakayin natin ngayon. Una yung tinatawag nating ethnocentrism. Kung ikaw, people, ay nagalit, nainis, nabwisit, o nagkaroon ng hindi magandang emosyon doon sa ikalawang larawan na ipinakita ko sa inyo kanina, naging ethnocentric po tayo. Anong ibig sabihin nun, binibini? Ito ay yung tendensiyang gamitin yung sarili po ninyong paniniwala, ideya, at panuntunan ng sarili mong kultura upang gawing batayan sa paghusga sa ibang tao. So, naging judgmental tayo. Sa tingin natin, mali ang ginawa ng mga katutubo, mali ang ginawa ng Chinese people, dahil ginamit natin ang sariling kultura natin, sariling nakagisnan natin, dahil yun yung alam natin mali ang pagkain ng aso. Ethnocentric po o ethnocentrism po ang tawag doon. Kung ikaw naman ay nakaramdam ng kuryosidad o mas sinanong mo pa ang sarili mo, bakit kaya kumakain ng aso ang mga katutubo at mga Chinese people at hindi hinusgahan ng kultura nila, naging cultural relative naman po tayo. Ano ito, binibini? Ito ay pananaw kung saan ang paniniwala, kaugalian at gawi ay nakadepende naman sa kulturang nakasanayan o ginagalawan ng individual. Cultural relative tayo kung naunawaan natin na ang kultura ay nakasanayan lang ng iba. Ang ginagawa ng tao ay nakasanayan lang ng iba. Ibig bang sabihin, binibini, tama po ang kumain ng aso? Ang sagot ay depende. Depende ito sa kultura ng pangkat ng tao na gumagawa nito. Halimbawa, yung ikalawang larawan na ipinakita natin o nasa babang larawan dito sa ating slide ay ang mga kapatid nating igorot sa Bontoc. Ito po ay kultura nila, people. Nakasanayan nila ito. May dahilan kung bakit nila ginagawa ito. Isang malaking dahilan nito ay nakakatulong po ito sa kanilang katawan upang uminit. Tandaan, malamig sa Bontoc. Ang pagkain ng aso ay nakakatulong sa katawan nila upang uminit at mabuhay sila doon sa uri ng klima na meron sila. Paano naman ang Chinese people? Binibini, bakit sila kumakain ng aso? It's because sobrang dami ng Chinese people sa bansa nila at kailangan nilang i-maximize lahat ng resources nila sa bansa nila upang
makakain at makapag-provide sa mga tao na naninirahan sa kanilang bansa. At isang paraan upang mabuhay silang lahat, makakain silang lahat, ay yung pagkain ng aso. So nakadepende ito sa kultura ng isang pangkat ng tao o ng isang tao. Again, ethnocentric ay pagiging judgmental, nanghuhusga tayo, ginagamit natin yung sariling kultura natin upang husgahan na mali ang ibang kultura. Cultural relativism, nauunawaan natin na ang kultura ay nakabase sa kung anong nakasanayan ng ibang pangkat ng tao. Suriin ang mga sarili, people. Saan kayo nabibilang? Ikaw ba ay ethnocentric na tao o cultural relative na tao? Dito nagtatapos ang ating talakayan sa heograpiyang pantao o tinatawag din nating heograpiyang kultural bilang sangay ng heograpiya. Mula rito, iiwan ko na lamang ang quote na ito. Mula ito sa dating Pangulo ng Estados Unidos, "The study of geography is about more than just memorizing places on a map, people. It's about understanding the complexity of our world, appreciating the diversity of cultures that exist across continents, and in the end, it's about using all the knowledge to help bridge divides and bring people together." Kaya dito po, hindi lang tayo nagkabisado. Gusto kong maunawaan ninyo ano ba ang heograpiya, hindi lang pisikal, pati pantao o kultura. Bago i-end ang video na ito, mangyaring i-comment po natin sa ibaba ang sagot natin sa tanong na ito. Sa inyong palagay, mabuti ba o hindi ang dulot ng kulturang global sa isang bansa? Mangyaring ipaliwanag ang inyong sagot. Kung may tanong at o paglilinaw, i-comment na lang din po sa ibaba. At huli, mangyaring sagutan din po ang maikling pagsusulit na nakapost sa ating Google Classroom hanggang alas 4 ngayong araw. Ito po ang magsisilbing attendance natin sa araw na ito. Naway may naibaon po kayo sa araw na ito. Kung may tanong at paglilinaw, mag-email lang po sa oras na alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. Maraming salamat at mag-ingat ang lahat.